Sumapit na namang muli ang ika-10 taon. Ang taon kung kailan magaganap ang espesyal na kapistahan sa isang liblib na nayon. Kada ika-10 taon ay pipili ang mga nakakatanda ng isang dalaga. Isang natatanging mutiya na kakatawan umano sa isang diyosa na magbibigay sa kanila ng kaluwalhatian sa mga susunod pang salinlahi ng kanilang lipi o angkan. Sila ay 1000 taon ng salinlahi ng isang sinaunang tribo na naninirahan sa isang lugar na napapaligiran ng mga kabundukan. Malayo sa ibang mga nayon o sibilisasyon at mailap sa ibang mga lipi ng tao. Ngunit sa paglipas ng maraming taon, ay unti-unti na rin silang naimpluwensyahan ng modernisasyon dahil sa mabilis na pag-unlad ng mundo. Gayunpaman ay sinisikap pa rin nilang panatilihin ang kanilang mayamang kultura, lalo na ang kanilang mga paniniwala at tradisyon. Umaga, bago ang gabi ng kanilang kapistahan, isang dalaga ang nakaupo sa tabi ng kanilang bintana. Siya ay si Loisa, 18 taong gulang, panganay na anak ni Arwad. Siya ang dalagang pinili o itinakda na gaganap bilang isang diyosa sa gabi ng kanilang pagdiriwang. Napapangiti ang dalaga habang pinagmamasdan nito ang mga kalalakihan na nagtatayo ng mga posting kawayan na lalagyan nila ng mga sulo bilang mga pailaw sa pagsapit ng gabi. Habang ang mga kababaihan naman ay naglalagay ng iba't ibang mga makukulay na palamuti sa mga puno at bawat bakod ng mga kabahayan. Kumakaway pa ang ilang mga kadalagahan sa kanya na ang ilan ay malalapit niyang mga kaibigan. Pero sa tuwing mababaling ang tingin niya sa mga matatanda o may edad ng mga babae, ay tila ba masama o hindi kaaya-aya ang mga tingin nila sa kanya. Maya't maya pang nagbubulungan ng mga babaeng yon bago sila sabay-sabay nalilingon muli sa dako ng hinirang na dalaga. Sa kanyang mga nakikita sa labas ng kanilang bahay, ay nagbabalik sa gunita ni Loisa ang mga alaala ng nagdaang kapistahan nila. 10 taon na ang nakakaraan. 8 taong gulang siya noong mga panahong yon, kasama ang kanyang mga kababata. Ay sabik silang nag-aabang sa tabi ng daan. Inaantay nila ang pagdaan ng dalagang hinirang noon na si Ada, na pinsang buo ni Loisa. Nang natanaw na nila ang puting kasuotan ng dalagang hinirang, ay mas lalo pa silang nanabik na sana ay mapansin sila nito o masulyapan man lang pagdaan nito sa kanilang kinatatayuan. Parang isang diwata ang ayos ng dalagang hinirang. Sa purong puti nitong kasuotan na bordado ng mga bulaklak at napapalamutian ng kumikislap na mga hiyas o bato. Sa ulo nito ay may korona pa na gawa sa makukulay na mga bulaklak at puting mga laso. Sa bawat hakbang ng hubad nitong mga paa sa lupa ay nagsasaboy ang 4 na kababaihang nauuna sa kanya ng mga talulot ng rosas sa kanyang paanan. "Ate Ada!" sigaw ni Loisa nang mapadaan na sa tapat nila ang kanyang pinsan. Lumingon naman sa kanya ang dalagang hinirang. Ngumiti ito ng matamis sa kanya at kumaway pa. Mula noon ay sobrang pinangarap na rin ni Loisa na darating din ang panahon niya. Ang panahon na hihirangin din siya bilang isang diyosa ng kaluwalhatian, nabibihisan at ipaparada sa kanilang buong nayon. Pagsapit naman ng gabi ng kanilang kapistahan, ay tanging ang mga matatanda o yung mga nasa hustong gulang na lamang ang magtitipon sa sentro ng kanilang nayon. Ang mga kabataang nasa edad na 17 pababa ay maiiwan na lamang sa loob ng kanilang mga kabahayan at mahigpit nang ipinagbabawal na palabasin sila o padungawin man lang sa kanilang mga bintana. Pauupuin nila sa isang magharbong trono ang dalagang hinirang.
Aaliwin nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga tradisyonal na sayaw at musika habang nagliliyab sa gitna ng pagtitipo ng tumpok ng mga tuyong kahoy. Bukod sa mga kaganapang yon, ay wala nang nalalaman pa si Loisa sa kung ano pang mga nangyayari sa gabi ng kanilang espesyal na kapistahan. Basta't ang natatandaan niya, matapos ang mga tugtugan at mga hiyawan ay nakakabinging katahimikan na ang babalot sa kanilang munting nayon. Noong panahong yun ay ginising siya ng kanyang amang si Arwad. Ganap na 11:00 ng gabi. Kasama ng kanyang ama ang isang matandang babae na isa sa mga matatandang namumuno sa kanilang nayon. Nasa palad ng kanyang ama ang isang hiwa ng sariwang atay. Ayon sa lalaki, ito daw ay para kay Loisa upang magkaroon ito ng proteksyon laban sa masasamang elemento na nasa mga kabundukang nakapaligid sa kanilang munting nayon. Dahil naalimpungatan lamang noon si Loisa, ay hindi na siya nagtaka pa o nagtanong kung bakit kailangan niyang isubo at kainin ng maliit na hiwa ng sariwang atay. Masuka-suka pa siya noon sa lasa at amoy nito, pero hindi na daw niya maaaring iluwa pa ang nasa bibig niya. Inabutan na lang siya ng kanyang ina ng isang basong gatas bilang panulak at upang pampawala na rin sa di kaaya-ayang lasa sa bibig at dila niya. Nang naitungga na ni Loisa ang gatas at nalunok na rin niya ang hiwa ng atay, ay nilingon pa ng kanyang ama ang matandang babae. Tumango lamang naman ang matandang namumuno bilang pagkumpirma na ganap na ngang nakatanggap ng proteksyon si Loisa. Sa nagbalik niyang mga alaala, ay tila nagbalik din sa panlasa ni Loisa ang malansa at di niya mawaring lasa ng maliit na hiwa ng atay na yon na ipinakain sa kanya noon ng kanyang ama. Kinabukasan na lamang niya nalaman noon na maging ang mga kaibigan niya o mga kababata ay pinakain din ng kanilang mga magulang ng sariwang laman noon upang magkaroon daw sila ng proteksyon. Makaraan ang gabi ng kanilang espesyal na kapistahan ay hindi na rin nakita pa ni Loisa ang kanyang ate Ada. Ang sabi lang sa kanya ay hinatid na ng kanyang mga magulang ang dalaga sa kapatagan upang doon na mag-aral. Ang huling balita na lamang ni Loisa ay nakapangasawa na daw sa syudad ang kanyang ate Ada at hindi na nito nais pang magbalik sa kanilang liblib na nayon. "Loisa, anak," pagtawag ng isang ginang. "Nariyan na po, inay," tugon ni Loisa. Tinungo ng dalaga ang kanilang kusina kung nasaan ang kanilang ina. "Tawagin mo na ang mga kapatid mo at kakain na tayo ng agahan," saad ng kanyang ina habang naghahain ito sa kanilang hapag. Hindi agad nakakilos si Loisa pagkat pansin niya ang pamumugto ng mga mata ng kanyang ina. "Nay, bakit ho parang mugto yata ang mga mata nyo?" usisa ng dalaga. "Ha? Wala ito. Yung hiniwa ko kasing sibuyas kanina. Alam mo naman kapag naghiwa ka ng sibuyas maluluha ka talaga." Pagpapaliwanag ng ginang na pilit ikinukubli ang kanyang mga mata. Nangunot ang noo ni Loisa at napangiwi ang kanyang mga labi. Pritong itlog, daing na isda at nilagang talong ang kanilang ulam sa agahan. Walang sibuyas, kaya bakit nasabi ng kanyang ina na dahil sa sibuyas ang pamumugto ng mga mata nito? Nasan po pala si Itay?" tanong pa ni Loisa upang basagin ng saglit na katahimikan. "Nagpunta siya sa kapatagan. May kailangan lang daw siyang kunin doon," tugon ng kanyang ina. Samantala, "Sigurado ka ba sa binabalak mo, ha, Arwad?" pabulong na usisa ng isang lalaki kay Arwad. "Oo, Kiram. Panahon na para baliin ang kanilang kahibangang tradisyon," tugon ni Arwad habang sinisipat-sipat nito ang isang maiksing baril
na hiniram nito kay Kiram. 20 bala lang ang meron ako para sa baril na yan. Palagay mo ba ay sapat na yon? Paano kung magmatigas sila at kuyugin ka nilang lahat? Saad ni Kiram. Hindi nila gagawin yon dahil lahat sila ay mga duwag. Wala ni isa sa kanila ang may mga tapang upang magbuwis ng buhay. Kaya nga patuloy silang umaasa sa tradisyon at sa matatanggap umano nilang proteksyon. Pero sa gabing ito ay patutunayan kong isa lamang malaking kahibangan ng kanilang panhiniwala. Wika ni Arwad na nagtatangis ang mga bagang. Sana nga ay tama ka, Arwad. Ako man ay hindi rin masikmura ang gawain nila. Kaya nga dito ko hinanap ang bagong buhay sa kapatagan. Pero isipin mo na rin sana, kaibigan. Paano kung ikaw ang mali? Saad ni Kiram, sabay hawak sa balikat ni Arwad. Malalim na napaisip si Arwad. Muli siyang yumuko upang pagmasdan ng metal na sandata sa mga kamay niya. Wala nang atrasan to, kaibigan. Kuyugin man ako ng buong nayon, ay buo na ang aking pasya. Tutuldukan ko na ang 1000 taong tradisyon ng ating lipi para sa susunod pang mga salinlahi. Matigas na pasya ni Arwad bago niya isukbit ang baril sa kanyang tagiliran. Ganap na 9:00 ng umaga nang nagsimula na ang parada. Nakabihis na si Loisa na parang isang diwata o diyosa na nagniningning sa kanyang puting kasuotan. Inililibot na siya sa kanilang buong nayon habang naglalakad siya sa kalsadang nalalatagan ng mga talulot ng rosas. Bawat kakilalang madaanan niya ay panay ang kanyang pagkaway at pagngiti, lalo na sa kanyang mga nalalapit na kaibigan. Ang ganda niya. Bagay talaga siyang maging isang diyosa. Mga papuring naririnig niya sa kanyang kaliwat kanan. Isang komento ang nagpahinto sa kanya sa paglalakad at nagpalingon sa kanya sa gawing kaliwa. Ang ganda nga, kaso masasayang lang naman. Saad ng isang may edad na lalaki na lango sa alak. Kumunot ang noo ni Loisa at mariin siyang napatitig sa nagwikang lalaki. Naisip pa sana niyang alamin kung bakit ganoon ang naging komento nito. Pero agad nang hinatak palayo ang lalaking yon at sinabihan ito na wag manggugulo. Sinundan pa ni Loisa ng tingin ng lasing na lalaki hanggang sa matakpan na ito ng bulto ng ibang mga tao. Nagbalik na lang sa paglalakad si Loisa at pilit din niyang ibinalik ang matamis na ngiti sa kanyang labi. Subalit hindi na naaalis pa sa isip niya ang tinuran ng lalaking yon na tila ba may napakalalim na kahulugan. Palubog na ang haring araw nang makabalik sa kanilang nayon si Arwad. Pag-uwi niya sa kanilang tahanan ay muli siyang kinausap ng kanyang asawa na hindi na mapigil pa ang labis na pagluha. Arwad, ilang oras na lamang ang nalalabi. Magagawa mo ba talagang pigilan ang magaganap mamaya? Humahagulgol na sambit ni Nelia, ang asawa ni Arwad. Hindi ko sigurado, Nelia. Pero handa ako. Ano man ang mangyari. Tugon ni Arwad bago nito inilabas ang baril na hiniram niya kay Kiram. Nanlaki ang luha ang mga mata ni Nelia. Kasunod ang pag-iling nito. Dadaanin mo sila sa dahas sa takot? Hindi ka ganoong klaseng tao, Arwad. Saad ni Nelia. Kung kinakailangan kong baguhin ang aking buong pagkatao ay gagawin ko. Hindi sapat ang tinig lamang upang gisingin sila sa katotohanan, Nelia. Kailangan nilang maintindihan na isang malaking pagkakamali ang tradisyong pinaniniwalaan nila. Tugon ni Arwad. Napayakap na lamang si Nelia sa kanyang asawa at tuluyang humagulgol muli sa balikat ng lalaki. Isang babaeng mula sa kapatagan si Nelia. Nagkakilala sila ni Arwad noon sa isang paaralan kung saan ay pareho silang nag-aaral para maging isang guro.
Naging guro si Nelia sa nagtuturo ng mga batang nasa elementarya, habang si Arwad naman ay naging isang high school teacher. Nanirahan pa sila sa kapatagan ng higit 3 taon matapos ang kanilang pag-iisang dibdib. Pero bago pa maisilang si Loisa, ay pinasya nilang mag-asawa na sa liblib na nayon na sila maninirahan, kung saan naroon ang mga kaanak ni Arwad. Layunin din nilang mag-asawa na makapagturo sa mga batang di magawang makapag-aral dahil sa layo ng kinaroroonan nilang lugar. Sadyang walang paaralan sa kanilang nayon dahil sa mahigpit na alituntunin ng mga nakakatanda. Pero dahil sa pangungumbinsi ni Arwad ay nagkaroon silang mag-asawa ng pahintulot na makapagturo. Lihim na layunin din ni Arwad na imulat ang kanilang mga kabataan sa iba pang mga kaalaman at ibang aspeto ng buhay. Nais ni Arwad na unti-unting burahin ang mga maling paniniwala at mga maling pananaw ng kanyang lipi sa pamamagitan ng mga bagong kaalaman na natutunan niya sa kapatagan. Subalit hanggang sa punto lamang na marunong ng magbilang at magbasa ang mga bata. Hanggang doon lamang ang pinahihintulutan ng mga nakakatanda sa kanilang nayon. Dahil mahigpit nilang tinututulan na magkaroon pa ng higit na kaalaman ng kanilang mga kabataan na hindi na umano kailangan pa kung ang kinabubuhay nila ay pagsasaka lamang at pangangaso. Mahirap ngunit sinikap din ni Arwad na unti-unting ipaliwanag kay Nelia ang mga nakagawian ng kanilang lipi. Sinabi niya na nagmula pa sila sa isang sinaunang tribo na naniniwala sa mga puno at mga bato o bundok bilang kanilang mga bathala. Nasabi din ni Arwad ang kanilang kakaibang tradisyon na nagaganap lamang kada 10 taon. Sa mga katotohanang nalaman noon ni Nelia, ay ninais na nitong bumalik na sila sa kapatagan at lumayo na habang maaga pa. Pero matigas ang pasya ni Arwad na kailangan niyang manatili dahil may tungkulin at layunin pa siyang dapat gampanan. Hinanap muna ni Arwad ang 2 pa nilang anak. Sinabi naman ni Nelia na nasa sentro pa ng nayo ng kanilang mga anak na lalaki na nasa edad na 15 at 11. Sa kanilang nayon ay labis nilang ikinatutuwa o pinagbubunyi kung ang sanggol na isisilang ay isang babae. Taliwas naman ang pakiramdam nila kapag lalaki ang batang isisilang. Pero para kina Arwad at Nelia ay laking pasasalamat nila na lalaki ang sumunod nilang mga anak. Dahil sa tinitirahan nilang lugar ay swertehan na lamang kung hindi matatapat ang isang babae sa hustong gulang kapag sasapit na muli ang 10 taon nilang kapistahan. Gabi ng kanilang espesyal na kapistahan. Nakaupo na sa isang magarbong trono si Loisa, habang nag-aawitan at nagsasayawan naman ang ilang mga piling kalalakihan at mga kababaihan. Sa gitna ng pagtitipon ay nagliliyab na ang mga tuyong kahoy na nagbibigay init at liwanag sa lahat. Matapos ang mga pagtatanghal at ilang mga talumpati ng kanilang kinikilalang pinuno o kapitan del barrio, ay naglagay na sila ng isang mahabang mesa sa gitna, malapit sa nagliliyab na mga kahoy. Magsisimula na ang pinakahuling bahagi ng kanilang pagdiriwang, ang pagsasabuhay sa isang kwento o alamat na nagpasalin-salin na sa ilang henerasyon ng kanilang lipi. Si Loisa na kumakatawan bilang diyosa ng kagubatan at ang kanyang amang si Arwad naman ang gaganap bilang bathala ng kabundukan. Makinig ang lahat, sigaw ng kanilang pinunong si Apo Langkaw. Ngayon ay 10 taon na namang muli. Isang dekada na nanatili tayong ligtas at patuloy na pinagpapala ng ating mga bathala. Kaya sa gabing ito ay muli nating isasabuhay ang kanilang dakilang sakripisyo para sa ating lahat. Litanya ni Apo Langkaw bago nito ilabas ang isang balaraw na siyang gagamiting kasangkapan ni Arwad upang gampanan ang kanyang papel sa kanilang pagsasadula. Mula sa kumpol ng mga taong nagtitipon
ay lumantad si Arwad. Suot niya ang isang makapal na balabal na gawa sa balat at balahibo ng isang baboy damo. Inilahad ni Apo Langkaw ang kanyang palad na siyang may hawak na balaraw. Lunuklaway naman na nilingon ni Arwad ang kanilang pinuno bago nito kunin ang makintab na balaraw. Inakay naman ng dalawang babae si Loisa mula sa kinauupuan nitong trono patungo sa mahabang mesa. Wala pa ring kamalay-malay ang dalaga sa kung ano nga bang magaganap. Alam niya ang kwento tungkol sa kanilang bathala ng kabundukan at sa anak nitong Diyosa ng kagubatan. Isang masalimuot na kasaysayan ng pag-aalay at pagsasakripisyo para sa kaligtasan ng mga taong sumasamba sa kanila. Nginitian pa ni Loisa ang kanyang ama, pero nanatiling seryoso at balisa ang anyo ni Arwad. Habang mariin nitong pinagmamasdan ng kanyang anak, inabot ng isang lalaki kay Apo Langkaw ang isang biyak na bao ng nyog na naglalaman ng malinaw na likido mula sa katas ng isang ligaw na halaman. Ipainom mo ito sa iyong anak, Arwad, upang wala siyang maramdaman. Pabulong na saad ni Apo Langkaw. Tumango lang naman si Arwad na nagtatangis ang mga bagang at kuyom ang mga kamao. Halata ang panginginig ng kanyang kalamnan, subalit sinisikap niyang maging kalmado. Lumapit na siya sa kinatatayuan ng kanyang anak, dala ang inuming magpapamanhid sa buong katawan ng dalaga. Inumin mo ito. Mahinang saad ni Arwad bago niya iabot kay Loisa ang pampamanhid na likido. Buong akala naman ng dalaga ay bahagi lang ng pagsasadula ang lahat. Kaya walang pagdadalawang isip niyang nilagok ang malinaw na likido mula sa biyak na bao ng nyog. Ilang segundo lang ang lumipas ay bigla nang nanlambot ang buong katawan ng dalaga. Agad siyang sinalo ng dalawang babaeng nasa kanyang magkabilang gilid at ipinahiga na siya ng mga ito sa mahabang mesa. Umugong ang tunog ng isang instrumentong gawa sa kawayan at umalingaw-ngaw ang magkakasabay na himig ng mga taong nasa paligid. Malalim ang himig ng bawat isa, parang nagmumula sa kailaliman ng lubhang nakakakilabot. Hinawakan na ni Arwad ang balaraw gamit ang kanyang dalawang kamay. Unti-unti niya itong iniangat kasabay ng malalim at nakakakilabot na awiting, sabay-sabay inawit ng mga taong nasa kanyang paligid. Dilat ang mga mata ng dalaga at nakaawang ang kanyang labi. Nais nitong magsalita at mangusisa, subalit manhid na rin maging ang kanyang dila. Gawin mo na, Arwad. Kaunting oras na lamang ang nalalabi. Sigaw ni Apo Langkaw. Tumulo ang luha sa mga mata ni Loisa. Ngayon niya nalaman at napagtanto na sadyang hindi na talaga magbabalik pa ang kanyang ate Ada dahil wala na pala ito sa mundong ibabaw. Patawarin mo ko, anak. Patawad. Sambit ni Arwad kasabay sa pagragasa ng kanyang mga luha. Binitawan niya ang balaraw. Sunod ay hinawi niya ang kanyang makapal na balabal. Tapos na ang kahibangang ito. Wala nang inosenteng dugo ang muli pang dadanak sa lupaing ito. Sigaw ni Arwad na pumapalahaw sa buong nayon. Anong kantampalasanan ito, Arwad? Nauunawaan mo ba ang ginagawa mo? Ngit-ngit ni Apo Langkaw na ibinagsak pa sa lupa ang dulo ng hawak nitong tungkod. Kayo ang hindi nakakaunawa. Matagal na akong namulat sa katotohanan, Apo Langkaw. Katotohanang ipinagkait niyo sa aming lahat. Tugon ni Arwad. Anong katotohanan ang sinasabi mo, tampalasan? Ang tradisyong ito ang siyang katotohanan. Ito ang tanging magliligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan. Kaya gawin mo na ang nararapat o buhay ng iyong buong pamilya ang mapapahamak. Nanggagalaiting sigaw ni Apo Langkaw. Hinugot ni Arwad ang tinatago nitong baril. Pinaputok niya ito pa itaas ng 2 ulit bago nito iniumang sa sino mang magtatangkang lumapit.
Sige, gumawa kayo ng dahilan para unahin ko kayong ipadala sa kabilang buhay. Hinding-hindi ko isasakripisyo ang buhay ng anak ko para sa isang tradisyon na isa lamang kahibangan. Sigaw ni Arwad na nanlalaki ang mga mata. Sa isang panig naman ay tahimik lamang na humihikbi si Nelia. Matalim ang pagtitig ng mga tao sa kanya na wari, sinisisi nila ito sa biglaang pagbabago ng damdamin ni Arwad. Maghunos dili ka, Arwad. Sa ginagawa mo, hindi lamang pamilya mo ang nilalagay mo sa panganib, kundi ang kapakanan din ng buong nayon. Sabat ng isang lalaki. Nilingon ni Arwad ang nagwikang lalaki. Madaling sabihin yan para sa iyo, Kuya Luwad. Dahil naging madali lamang sa iyo na tapusin mo ang buhay ng sarili mong anak. Nagawa mo na bang itanong sa sarili mo kung may katuturan nga ba ang nagawa mo? Kung totoong habang magdurusa ang lahat kung hindi mo ginawang alay ang anak mo noon? May pang-uusig na wika ni Arwad. Natigilan ang kanyang kuya at tila biglang natauhan. Luwad, pigilan mo ang iyong kapatid sa kanyang kalokohan. Wala na tayong oras. Malapit na ang hating gabi. Saad ni Apo Langkaw. Ano kuya? Papadikta ka pa rin ba sa kanila? Sino bang makapagpapatunay na totoo ang alamat? May ebidensya ba na nangyari na noon ang bagay na labis nating kinatatakutan? Panghangatwiran pa ni Arwad. Napayuko na lamang ang kanyang Kuya Luwad. Napaluhod at humagulgol. Arwad, para mo ng awa. Maliit pa ang mga anak ko. Pagsamo naman ng isang ginang. Siya nga naman, Arwad. Pag-isipan mo itong mabuti. Buhay ng anak mo para sa buhay ng nakararami. May 2 anak ka pa namang malalabi. Pangungumbinsi pa ng isang Ginoo na napayakap pa sa kanyang asawa. Pinakatitigan lamang ng matalim ni Arwad ang bawat isa. Buo na ang kanyang pasya. Ano man ang sabihin nila, ay patutunayan niya sa gabing ito na mali ang tradisyong kinamulatan nila. Ang pag-aalay sa isang dalaga, tulad sa alamat. Ang kwento ng kanilang mga ninuno na siyang pinaniniwalaan nila sa loob ng 1,000 taon. Kailangan ng ama mismo ng napiling dalaga ang kikitil sa buhay ng alay. Tapos ay halinhinan ng hihiwa ng laman nito ang bawat isa. Kakainin nila ang piraso ng lamang makukuha nila upang taglayin nila ang basbas at proteksyon mula sa kinikilala nilang Diyosa ng kagubatan na siyang pinagmulan umano ng kanilang mga buhay hanggang sa kasalukuyan. Pagsasaluhan nilang lahat ang katawan ng dalagang hinirang. Mula sa balat nito, mga kalamnan, lamang loob at maging ang dugo nito na ipinapainom sa mga sanggol. Hanggang sa ang malabi na lamang ay ang ulo nito, mga paa, mga kamay at kanyang mga buto. Ililibing nila ang anumang malabi sa kanyang katawan at iuukit nila ang pangalan nito sa paanan ng bundok kung saan nakaukit ang lahat ng mga pangalan ng mga dalagang naging mga sakripisyo sa nagdaang mga panahon. Pasimpleng sinulyapan ni Arwad ang kanyang relo sa kanyang bisig. 10 minuto pa bago ang pagsapit ng hating gabi. Tagaktak ang kanyang pawis, dala ng matinding init dahil sa nagliliyab na apoy sa kanyang likuran. Masasawi na tayong lahat. Sambit ng isang ginang na hindi na napigil pa ang pagluha. Arwad, parang awa mo na. Huwag mo na sanang hayaang dito magwakas ang lahat. Hindi mo rin makakaya pang iligtas ang anak mo kapag dumating na sila upang parusahan tayo. Malumanay na saad ni Apo Langkaw. Kaunting sandali na lamang, Apo Langkaw, at malalaman na nating lahat ang katotohanan. Giit ni Arwad. Paglipas ng 10 minuto, umalingaw-ngaw na ang tunog ng kampana sa kanilang bahay-simbahan. Yun na ang hudyat na ganap ng hating gabi na lipas na ang kanilang palugit.
para makapaghanda at magkaroon ng proteksyon. Nagsigawan na ang lahat na parang mga nababaliw. May nagtutuwad na sa lupa at paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanilang mga bathala. Palinga-linga naman si Apo Langkaw, 10 ng iba pang mga nakakatandang pinuno. Sinusuyod nila ng tingin ng mga kabundukan na malinaw sa kanilang paningin dahil sa liwanag ng buwan. Mariin nilang minamasdan ng mga puno at matataas na mga damo. Naghihintay sila sa anumang paggalaw doon, pero nanatiling tahimik lamang at payapa ang paligid. Nakita nyo na. Ngayon ay nakita nyo na ang totoo. Walang masamang mangyayari. Walang pagsalakay na magaganap. Pagkat hindi naman talaga totoo ang alamat. Nilinlang lamang tayo at minulat sa maling paniniwala. Sigaw ni Arwad. Natigilan ng lahat. Nakinig sa buong paligid at nagmasid. Wala ngang nangyari sa kanila. Lahat sila ay buhay pa at humihinga. Ang labis na takot at pangamba ay napalitan na ng hinahawa at pagngiti. Nagyakap ang magkakapamilya. Nagkamaya ng mga magkakaibigan at nagkaisa kahit pa ang magkakatunggali o may alitan. Ano, Apo Langkaw? Nasaan ang sinasabi niyong banta? Nasaan na ang mga halimaw ng kabundukan na lilipol sa ating lahat kapag hindi natin sinunod ang tradisyon? Sigaw ni Arwad na nakaturo pa sa kanilang matandang pinuno. Napalunok naman ng laway si Apo Langkaw at isa-isang pinagmasdan ng mga nang-uusig na mga mata ng mga taong kanyang nasasakupan. Tay, tinig ni Loisa nang lumipas na ang epekto ng pampamanhid sa kanyang sistema. Inilapag na ni Arwad ang baril sa mahabang mesa at binuhat na niya ang kanyang anak na dalaga. Arwad, bulalas naman ni Nelia na patakbo ng sinalubong ang kanyang mag-ama. Tara na, Nelia, umuwi na tayo. Saad ni Arwad na nag-iwan pa ng matalim na pagtitig kay Apo Langkaw. Nagkanya-kanya na ng uwi ang bawat isa. May mga napapailing na lamang. May mga nais na kumprontahin ng mga nakakatanda. Bawat taong mapadaan sa kinatatayuan ni Apo Langkaw ay nag-iiwan ng nang-uusig na pagtitig at ang iba ay dumudura pa sa lupa. Bilang pagpapakita ng kanilang pagkadismaya. Unti-unting nanlupaypay si Apo Langkaw hanggang sa napaluhod na ito sa lupa. Abot-abot na pagsisisi ang nadarama nito ngayon dahil sa loob ng 40 dekada niyang pamumuno ay 2 ng anak niya ang kanyang naialay para sa kanilang paniniwala. Nagulantang na lang ang lahat ng umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok ng baril. Nang nilingon ni Arwad ang kanilang pinanggalingan, ay nakita nilang nakabulagta na sa lupa si Apo Langkaw gamit ang maiksing baril na iniwan ni Arwad sa ibabaw ng mesa at tinapos ang matandang pinuno ang sarili nitong buhay. Isang malakas na pag-atungal ang pumalahaw sa taas ng bundok na sinundan ng sunod-sunod na mga pag-alulong. Natigilan ang mga tao sa buong nayon pagkat ngayon lamang sila nakarinig ng ganoong huni ng isang nilalang na alam nilang higit pang mas malaki kumpara sa mababangis na mga hayop na tinutugis nila sa kabundukan. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Arwad nang mabanaagan niya ang pag-uga ng mga puno. Sinuyod pa niya ng tingin ang buong hanay ng mga kabundukan at saan man siya bumaling ay ganoon din ang tanawing nakikita niya. May mga nilalang na mabilis ang pagkilos, parang ragasan ng naglalakihang mga bato paibaba ng bundok. Yumayanig ang kalupaan at nag-iingay na ang kanilang mga alagang hayop. Paparating na ang unos na lilipol sa kanilang lahat. Nabaling ang tingin ni Arwad sa gawing kaliwa. Kita niya ang bulto ng mga taong nagkakanya-kanya na ng takbo. Nariyan na sila! Mamamatay na tayong lahat! Sigaw ng isang ginang na karga-karga ang kanyang anak. Tama nga ang alamat.
Totoo nga ang mga halimaw na nahihimlay sa kabundukan. Sigaw naman ng isang lalaki na tangan na ang kanyang sibat at kalasag. Ipinasok na ni Arwad ang kanyang anak na dalaga sa loob ng kanilang bahay. Sinalubong sila ng dalawang binatilyo na naalimpungatan na dahil sa nangyayaring kaguluhan sa labas. Tay, ano hong ingay yun? Ano bang nangyayari sa labas? Usisa ng panganay na lalaki ni Arwad. Hindi magawang makasagot ni Arwad. Nangangata lang kanyang mga labi at nanlalambot na rin ang kanyang mga tuhod. Arwad, ano nang gagawin natin ngayon? Makakaligtas pa ba tayo? Naluluhang tanong naman ni Nelia. Pagkalapag ni Arwad kay Loisa sa mahabang upuan ay kinuha nito ang kanyang itak na may kaluban. Dito lamang kayo. Ano man ang mangyari ay wag na wag kayong lalabas. Saad nito bago lumabas ng kanilang pintuan. Saan ka pupunta, Arwad? Pahabol na usisa ni Nelia. Wala ka nang magagawa pa. Manatili na lamang tayo dito at magkubli. Baka sakaling maligtas pa tayo. Dagdag pa nito na may kumpiyansa dahil gawa sa makapal na konkreto ang kanilang buong bahay. Kailangan kong harapin ang pagkakamali ko, Nelia. Tiyak na naroon na ang iba pa. Kasalukuyan ang nagbubuwis ng buhay. Tugon ni Arwad. Patawarin niyo sana ako. Napakalaking pagkakamali ang nagawa ko. Dagdag pa nito bago nito isinara ang pintuan sa kanyang paglabas. Arwad! Arwad, bumalik ka! Hagulgol ni Nelia na nakadungaw sa bintana. Nagaganap na ang pagsalakay ng mga naiibang nilalang. Taglay nila ang anyo na parang sa mga unggoy, subalit higit na matipuno ang kanilang mga katawan. Mas makapal din ang itim at magaspang nilang balahibo na nangingintab sa liwanag ng buwan. Sa taas nilang 8 hanggang 10 talampakan ay nagmistulang mga laruan lamang ang mga mandirigmang sumasagupa sa kanilang hanay. Pumapalahaw ang mga panaghoy, mga pagdaing at pagtangis ng mga taong mahuhuli o masusukol nila. Sa isang bigwas ng nalalapad nilang mga kamay ay tumitilapon ng sino mang matamaan. Sa bawat pagsagpang ng maluluwa nilang bibig ay nagkakaputol-putol ang katawan, braso at mga binti. Kuya Luwad! Sigaw ni Arwad nang dambahin na ng halimaw ang kanyang nakakatandang kapatid. Hinugot ni Arwad ang isang sibat na nakatarak sa lupa at sinibat nito ang halimaw na nasa ere. Nasapol sa dibdib ang halimaw at sa pagbulusok nito padapa sa lupa ay tumagos pa sa likod nito ang sibat na siyang kumitil sa buhay nito. Napakarami nila, Arwad, at marami pa ang paparating. Marami na sa mga mandirigma ang napaslang nila at ang iba naman ay malubha ng nasugatan. Hingal na wika ni Luwad na isa sa pinakamahusay na mga ngaso at mandirigma sa kanilang nayon. Napayuko si Arwad at umalog ang balikat nito sa kanyang paghagulgol. Patawad, kuya. Ako ang sanhi ng bangungot na ito. Ngayon ay magdurusa na ang lahat dahil sa kamalian ko. Wika ni Arwad. Humawak sa balikat niya si Luwad. Ginawa mo lang ang sa tingin mo ay siyang tama, Arwad. Kung may tapang lamang sana ako noon gaya mo, sana ay buhay pa si Ada hanggang ngayon. Balak ko noong itakas siya at dalhin sa kapatagan bago pa ang pagsapit ng kapistahan. Pero naunahan ako ng takot at kahinaan ng loob. Tugon ng kanyang kuya. Luwad! Arwad! Kailangan namin ng tulong niyo dito. Sigaw ng isang lalaki na kabilang sa grupo ng mga mandirigmang sumasagupa sa 3 naglalakihang halimaw. Tumango si Luwad sa kapatid nito at patakbo na itong kumilos upang daluhan ang kanilang mga kasama. Nalingon naman ni Arwad ang kanyang motorsiklo na gamit niya kapag bumababa siya sa kapatagan. Naaalala niya ang isang bahagi ng alamat na ang mga nilalang na naninirahan sa kanilang kabundukan ay sadyang sensitibo sa anumang ingay o malakas na tunog
Sumagi ngayon sa isip niya ang isang ideya. Sa may paanan ng kabundukan bago niya marating ang kapatagan ay mayroong mga sundalong nakapwesto. Tungkulin ng mga sundalong yun na harangin ng mga ilegal na mga mangangaso at mga magtotroso. Naisip ni Arwad na kung madadala niya sa parting yun ng mga halimaw ay maaaring magawa silang puksain ng mga armadong sundalo. Patakbo na niyang tinungo ang kinaroroonan ng kanyang motorsiklo. May sapat pa itong gasolina upang marating niya ang kapatagan. Pagsakay niya dito ay mabilis na niya itong pinaandar. Nang umandar na ang motor ay mariin niyang pinindot ang busina nito. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging busina na umagaw sa pansin ng mga halimaw. Umatungal ang mga ito at napahawak sa kanilang matutulis na mga tenga. Bago sila sabay-sabay na umangil sa dako kung saan nagmumula ang malakas na tunog ng busina. "Ganyan nga mga halimaw, dito kayo," saad ni Arwad bago niya ibuelta ang kanyang motorsiklo at pinaharurot sa kalsadang patungo sa kapatagan. Nagawa nga niyang mapasunod ang mga nilalang. Mabilis ang kanilang pagtakbo, ngunit hindi sapat upang maabutan nila ang bilis ng kanyang sasakyan. Kahit na may kadiliman pa ang tinatahak niyang kalsada ay kabisado ni Arwad ang bawat kurbada at bawat palusong na madaraanan niya. May kalahating oras din ng mabilis na pagpapatakbo bago niya marating ang checkpoint ng mga militar. Kailangan lamang niyang umasa na mararating niya yon na di siya mapapahamak o di kaya magkakaaberya ang motor niya. Maya't maya ang paglingon niya sa kanyang likuran. Parang makapal na kumpol ng usok ang bulto ng mga nilalang na humahabol sa kanya. May mga nagtatangkang dambahin siya, subalit nagagawa niya itong maiwasan sa paggewang at biglaang pag-arangkada. Maya't maya din niyang sinusulyapan ang relong suot niya upang alamin ang oras. Isa rin kasi sa nasusulat sa alamat na hanggang sa pagputok lamang ng bukang liwayway maaaring maghasik ng lagimang mga nilalang mula sa kabundukan. Pero ganap na 3:00 pa lamang ng madaling araw. Mahaba pa ang dilim. Mahaba pa ang oras para sa mga nilalang. Samantala, lumabas na ng kanilang bahay ang pamilya ni Arwad. Napatakip na lang ng kanyang bibig si Nelia nang tumambad sa paningin nila ang karimari-marim na tanawin. Nagkalat sa buong paligid ang putol-putol na mga bahagi ng katawan. Mga bangkay na luray-luray at dilat pa ang mga mata. May ilang parte na halos binahana ng dugo at may parte din kung saan nagkalat ang mga lamang loob. "Tulong! Tulungan niyo kami!" Panaghoy at daing na maririnig sa paligid. May mga isinisigaw ang ngalan ng kanilang mga kaanak. May ibang sinisikap sa gipi ng kanilang kapamilya mula sa gumuho nilang mga tahanan. Marami na ring unos ang dumaan sa kanilang nayon, pero ito na ang pinakamatindi, ang naiwang pinsala. "Kuya Luwad, si Arwad, nasaan si Arwad?" Lumuluhang usisa ni Nelia nang hindi na mahagilap pa ng paningin niya ang kanyang asawa. Dumadaing naman na naupo si Luwad, sapo ang kanyang nagdurugo nitong braso. "Sumagot ka, Kuya Luwad. Nasaan na ang asawa ko?" Patuloy na usisa ni Nelia. Kasabay ang paghagulgol nito. Umangat ang isang braso ni Luwad at tumuro ito sa kalsadang patungo sa kapatagan. Bumaling ang tingin ni Nelia sa garahe ng kanilang bahay. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil wala na doon ang motorsiklo ni Arwad. Napaluhod na lamang ang ginang kasabay sa pag-iling nito at pagluha. Batid na niya kung nasaan ang kanyang asawa at alam na rin niyang maaaring hindi na ito makabalik pa. Paglipas ng halos kalahating oras, "Sige, sumunod lang kayo. Malapit na. Malapit na." Mahinang wika ni Arwad nang natanaw na niya ang mga ilaw sa di kalayuan. Natatanaw na niya ang kampo ng mga sundalo na nasa itaas ng maliit na burol. Nang biglang magluko ang sasakyan niya,
Biglang humina ang andar nito hanggang sa tuluyan ng mamatayan ng makina. Hindi! Bakit ngayon pa? Maktol ni Arwad habang muli nitong pinapaandar ang motor. Nilingon niya ang kahabaan ng madilim na kalsada at kita niya ang nagliliwanag na mga matang papalapit na sa kinaroroonan niya. Nagawa niyang maiwan kanina ang mga halimaw dahil patag at diretso na ang kalsada. Pero ngayon ay maaabutan na siya ng mga ito kung hindi na niya mapapaandar pa ang motor niya. Sige na, andar na, ano ka ba? Gigil na sambit ni Arwad na panay pa rin ang pagsipa para paandarin muli ang motor nito. Dinig na niya ang mabibilis na mga yabag at mga pag-angil. Nababanaagan na rin niya ang kanilang mga paggalaw at malapit na sila. Biglang nagluwag ang naninikip na dibdib ni Arwad nang mapaandar na niyang muli ang motor. Ngunit bago pa man niya ito mapaarangkada, ay nakalundag na sa ere ang isang halimaw. Sa pag-usad ng motor ni Arwad ay siya namang pagkalmot ng halimaw sa likod niya. Impit na napadaing at napangiwi si Arwad nang madama niya ang paghiwa ng matatalas na kuko ng halimaw sa likod niya. Pero sinikap pa rin niyang mabalanse ang pagtakbo niya hanggang sa nagawa na nga niyang makalayong muli sa kumpul ng mga halimaw. Pinagdidiinan niya ring muli ang pagpindot sa busina upang marindi ang mga halimaw at sumunod pa rin sa kanya. May mga kumakaway ng liwanag sa unahan. Namataan ng mga sundalo ang pagdating niya. Mas lalo pa niyang binilisan ang pagpapatakbo. Subalit biglang nalubak ang motor. Gumewang ang manibela nito hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng kontrol. Natumba ang motor niya at nagpagulong-gulong si Arwad sa sementadong kalsada. Nakita ng mga sundalo ang nangyari kaya kumilos na ang mga ito upang daluhan ang naaksidenteng lalaki. Nagawa pa namang makabangon ni Arwad, subalit di na niya madama pa ang mga binti niya. Marami siyang natamong galos sa buong katawan at umiikot pa ang kanyang paningin. Pag-ubo niya ay bumulwak pa ang dugo mula sa kanyang bibig. Tanda na matindi rin ang pinsala sa loob ng kanyang katawan. Pero hindi nawala sa isip niya ang kanyang layunin. Nilingon niya ang kahabaan ng kalsada at nakita niya ang mga halimaw na nag-uunahan na para kuyugin siya. Napangiti si Arwad dahil nagawa nga niya ang kanyang plano. Pero may kailangan pa siyang magawa ngayon. Dapat ay makuha din niya ang pansin ng mga sundalo sa may checkpoint na siyang inaasahan niyang lilipol sa mga halimaw. Buong lakas siyang nagsisigaw habang pilit na gumagapang palayo sa papalapit na mga halimaw. Napangiti siya ng tamaan ng mga pailaw ang mukha niya. Nariyan na nga sila. Papalapit na ang mga sundalong tutulong sa kanya. Muli na siyang tumihaya upang lingunin ang mga halimaw. Sige, magsilapit kayo. Kaunti na lang. Bulong ni Arwad na panakanaka ang pag-ubo. Natigilan ng mga sundalo ng tamaan na ng kanilang mga pailaw ang maiitim na mga nilalang. Anong nilalang ang mga yan? Saad ng isa sa mga sundalo na nanlalaki ang mga mata. Umangil ang halimaw na nasa pinakaunahan. Lumundag na ito upang sunggaban na si Arwad. Ipinikit na lamang ni Arwad ang kanyang mga mata at inantay ang pagsagpang ng malaking bibig sa kanya. Pero hindi nangyari ang inaasahan niya. Pag-ungol at pag-atungan lang ng halimaw ang narinig niya. Pagmulat ni Arwad ay nakita niya ang halimaw na nakatayo lang sa paanan niya. Nagpupumilit itong makausad para maabot siya, subalit tila pinipigilan ito ng isang hindi nakikitang harang. Labis ang pagtataka ni Arwad dahil hindi niya akalain na may hangganan din pala ang maaaring marating ng mga halimaw. Hanggang sa bahaging ito lamang sila pwedeng maghasik ng lagim. Tila ba nakakulong sila sa isang hindi nakikitang kulungan. Isang harang na hindi sadyang makapangyarihan upang pigilin ang kanilang kabangisan. Open fire! Sigaw ng sundalong nasa unahan ng kanilang hanay. Pinaulanan nila ng bala ang mga halimaw at isa-isang nagtumbahan ng mga ito.
Nagawang masindak ng mga armadong sundalo ang mga nilalang, kaya nagsiatras na ang karamihan sa mga ito pabalik sa kabundukan. Hindi sila maaaring makatakas. Habulin niyo sila. Puksain niyo silang lahat. Sigaw ni Arwad na nagpupumilit makatayo. Nilapitan siya ng 2 sundalo at inakay siya ng mga ito. Tara na sir, malubha ang mga pinsala niyo. Kailangan niyong malapatan agad ng lunas. Saad ng sundalong umaakay kay Arwad. Hindi niyo maintindihan mga sir. Kailangan niyo silang habulin. Kailangan niyo silang puksain lahat. Patuloy na wika ni Arwad na halos paus na. Gagawin namin yon sir. Kung tatangkain nilang muling sumalakay dito. Ngunit ang sundan sila sa kabundukan ay lubhang mapanganib. Wala kaming ideya kung anong klaseng nilalang ang mga yon. Tugon ng sundalo. Hindi niyo nauunawaan. Ang mga tao sa bundok, ang aking pamilya. Tiyak na mapapahamak silang lahat. Nanghihinang wika ni Arwad. Magsasalita pa sana ang sundalo upang magbigay ng tugon nang biglang huminto ang isang sasakyang pangmilitar sa kanilang unahan. Bitiwan niyo ang isang yan. Mataas na tinig ng isang opisyal na bumaba mula sa humintong sasakyan. Agad namang binitawan ng 2 sundalo ang sugatang lalaki. Napaluhod si Arwad na lupaypay ang mga balikat, pero sinikap nitong mag-angat ng ulo upang makita kung sino ang opisyal na nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata ni Arwad nang makilala niya ang unipormadong lalaki. Lakan? Bulalas ni Arwad. Ang opisyal ay isa rin sa mga dati niyang kanayon. Siya ay si Lakan, 3 anak ni Apo Langkaw na nag-aral at nagtapos sa kapatagan na ngayon ay isa ng mataas na opisyal ng militar. 5 taon ang tanda nito kay Arwad, ngunit naging magkalaro din sila noong mga bata pa sila. Kaya kilalang kilala nila ang isa't isa. Sinuway mo ang tradisyon, Arwad. Ngayon ay nagbayad ng dugo ang ating mga kanayon. At ikaw na isang tampalasan ay gagawaran ng sumpa na hindi mo matatakasan. Wika ni Lakan. Natigilan si Arwad nang madama niya ang matinding kirot sa kanyang likod. Ramdam niyang tila ba pumipintig o kumikibot ang bawat hibla ng laman sa nagdurugo niyang sugat. Anong nangyayari sa akin? Ano itong nararamdaman ko? Katanungan ni Arwad habang unti-unting nagbabago ang kulay ng kanyang balat. Umiinit ng husto ang temperatura ng kanyang katawan at dahan-dahang lumalaki ang kanyang mga kalamnan. Nagkakagutay-gutay na ang kanyang mga kasuotan sa paghaba ng kanyang mga braso at binti. Masdan nyo, kayong mga tagapatag na walang alam sa aming kasaysayan. Heto ang sumpang hatid ng pagsuway sa aming bathala. Sigaw ni Lakan na pumapalahaw sa madilim na kalsada. Kakaiba na ang pag-ungol ni Arwad. Unti-unti nang nagbabago ang kanyang kaanyuan. Tumubo na ang makakapal na balahibo sa kanyang katawan. Tumulis na ang kanyang nguso at tinubuan na rin siya ng matatalas na mga kuko at mga ngipin. Umatungal lang ubod lakas si Arwad na ngayon ay ganap ng isang halimaw. Wala na siya sa kanyang dating kaisipan. Ngayon, ang tingin niya sa mga taong nakapaligid sa kanya ay mga kaaway na dapat niyang puksain at lapain ng buhay. Ngunit nanatiling tahimik at kalmado lang ang opisyal kahit nagwawala na ang halimaw sa harap nito. Iniumang na ng mga sundalo ang kanilang mga baril. Pero nagbigay hudyat ang opisyal na wag silang magpapaputok o manlalaban. Wag na kayong magsayang pa ng mga bala. Wala na ring magagawa pa ang isang ito. Wika ni Lakan bago nito hawiin ang mahabang manggas ng kanyang uniforme upang tignan ang oras sa kanyang relo. Ganap na 4:30 na ng madaling araw. Sasapit na ang bukang liwayway at mahihinto na ang pagsalakay ng mga halimaw. Bumwelo na ang halimaw upang atakihin ang opisyal pero
Tila may puwersang humahatak dito pabalik sa loob ng hindi nakikitang harang. Sa halip na pasulong o pasugod sa mga sundalo ang halimaw, ay dahan-dahan itong umaatras. Nanlalaki na lamang ang mga mata ng mga sundalong nakakasaksi sa kakatuwang kaganapan. Unti-unti nang lumalatag ang liwanag sa kalupaan. Sasapit na ang bukang liwayway at matatapos na ang lagim mula sa mga kabundukan. Nang tinamaan ng liwanag ang nagwawalang halimaw, ay bigla itong huminto sa pagkilos. Dahan-dahan itong nanigas na parang isang bato. Tapos na ang dilubyo. Isang dekada na naman muli ang lilipas bago sila muling magising. Yun ay kung may isa na namang hangal na hindi susunod sa tradisyon. Wika ng opisyal bago nito bunutin ang kanyang maiksing baril. Binaril niya ng 3 ulit ang halimaw na naging estatwa. Nagkabitak-bitak ito hanggang sa tuluyang maging alabok. Umihip ang malakas na hangin at tinangay ng pag-ihip nito ang alabok patungo sa kabundukan. Samantala, tulalang nakamaang si Nelia sa pagtangay ng hangin sa naaabong katawan ng halimaw na kanina lamang ay nais siyang lapain. Hindi niya lubos maisip kung papaanong nagkaganoon si Luwad. Makaraang mapahinto ni Nelia ang natamong pinsala ni Luwad, ay bigla na lang itong nagliliyad na animoy sinisilaban ito ng apoy. Hanggang sa dahan-dahan nang nagbago ang anyo ng sugatang mandirigma at tuluyan na itong naging isang ganap na halimaw. Pinagmasdan pa ni Nelia ang iba pang mga kalalakihang nasugatan sa pakikipaglaban. At lahat sila ay naging mga halimaw din bago sila naging mga estatwa at nagkadurog-durog sa pagtama ng liwanag. Maging ang mga nasawing halimaw ay naging mga bato rin hanggang sa nagkabitak-bitak at naging mga alabok. Halos malipol ang mga taga-nayon. Karamihan sa mga nalabi ay mga babae at mga bata na siyang pinangangalagaan ng kanilang magigiting na mga mandirigma. Ngayon nila napagtanto na totoo nga ang kanilang alamat, na kailangan talaga nilang isapuso at isaisip ang kanilang nakagisnang tradisyon.